Mihola Kaluts. Umaambon kayon. Kasi nung dumating tayo dito ay mainit. Ngayon, kumanta tayo ng 2 araw. Kaya 2 araw din umuulan. Ano bang ibig sabihin nun, ha? Yan, sa video ito ay ano natin, i-reveal natin yung pagkabata namin ni Madam Kaluts dito sa paaralang elementarya ng Pansinao. Yan, bali dito mga Kaluts, dito kami. Dito yung tindahan dati. Yan, dati wala pa to, itong garahe na to, wala pa yan. Tapos ito, dito lang din. Yan, dati dito, yan, sa harap na yan, diyan kami nagtatanim. Ngayon medyo masuka lang siguro dahil bakasyon ng mga bata. Diyan, Tapos, yan, diyan kami nagtatanim ng mga pechay, carrots, at iba pang gulay. Yan yung mga lalaki namin teacher dito, yung mahilig silang magpa-garden dyan. Minsan pag nalilate ka, mapipingot yung ano mo, yung patilya mo. Ngayon pala ito, may mga tanim silang mga papaya din. Yan yung mga papaya nila. And tapos dito, yan sa may bandang harapan. Teka, ilipat natin dito para kitang-kita. Yan dito, sa may bandang harapan nito niyan. Yan, diyan kami badminton itong after ng nito. After ng balag na to. Yan, tapos sa katabi namin, itong yung may covered court din yan. Yan yung yung bubong. Dati wala pa yan. Volleyball court din ang yan. Tapos yan yung mga eskwela na yan, nadagdag na lang yan, yung 2. Tapos dati wala pang bakod na pader na gaya nito ngayon. Yan, mga pa dati to, mga cyclone wire. Yan, tapos dun yung stage sa may kabila. Yan. Yan, may iba't pang halaman din ngayon dito. Yan, yung ito ginagamit ito sa parang paksiw. Tawag sa Kapampangan yan, tangle. Hindi ko lang alam yung mga iba na nakakapagluto na dyan. And bali dito, nagkaklase kami ng grade 2 na ni Madam Kaluts. Kasi 2 sections kami noon ng grade 1, pero nung grade 2 nag-isa na lang, kaya nagkaklase kami. Eto na pala, nagko-comment siya. Break time mo na, di ba? Break time mo na ngayon. Break time. Ano kinakwento mo dyan? Di ba, naikwento ko kasi sa vlog, kasi ako nag-intro, nag-uulan, then bukod doon, sabi ko na dati, huwag kayong maniwala dyan. dati dito mo ako sinisilip sa may pag nagbabadminton ako dyan. Wait. Diba? Diba? Feeling to, kasi dati dito, ito likod lang yan ng school. Baka di nila alam. Inano ko na, ano ko ng konti. Tapos ano hanggang mga grade 6. pinagsasabi mo dyan? Tapos hanggang grade 6 na yun, di ba? Oo, hanggang grade 6. Tapos high school hindi. High school, magkaiba na kami na bayan na pinag-aralan. Tapos, ano pa yung mga history natin dito na nangyari dito? Dito lang siya nagbabadminton sa tapat. Oo, di ba? Pag pinapractice kami ni Sir. Kaya lagi siyang nabili ng ice candy. Ice candy, talembang, Mga puto seko, putok. Tapos, ano pa ba yung mga uso nun, mga tira-tira. O kasi nag-ano ako, di ba? Nagkakanta ng 2 araw, kaya nagulan na. bumili siya ng portable na na video kaya kanta siya ng kanta. Yan, nag-uulan tuloy, kasalanan niya yun. Ayan, break time. Yan, break time. Oo, sa start ng duty natin 3 o'clock. Ano bang mas okay, yung kabataan o yung ano ngayon? Ano ba yan? Ano bang mas okay yung? Masaya din yung yung memories ng kabataan. Oo, di ba? Kasi wala tayong iniisip na iba eh.
Puro ano lang tayo. Mm. Laro, Oo. kain, Dito, tulog. dito naalala ko dito noon, naglalaro tayo ng mga classmates. Tapos pag naglalaro kami ng mga Nag-gardening classmates tayo. na lalaki dito, 'di ba na ang tawag doon handsball eh. So may tinatawag doon handsball. Bali parang baseball din pero walang gamit na pamalo. 'Yun ang papamaloin mo yung mismong kamay mo, ipapamalo mo. So pag ako pumalo, ayan diyan may patubig diyan after nung bakod na ito. Talagang lilipat tapos sisigaw na nun. Yan malakas ang pumalo eh. Tumatawid doon. Kapag tumawid na doon, kasi ang handsball na 'yon, may 4 na tsinelas yun from base mo, tapos iikot mo yun, tapos kailangan maka-step ka sa mga tsinelas. Ngayon Ngayon, ako kwento mo pa eh, no? siyempre kailangan na memories sa reveal na ngayon, diba, sa mga kabataan na. Ngayon pag hindi ka naka-step nun, pag tinira ka, yun, so ano na naman yun. Malakas talaga pumalo to eh. Tapos tatawag moro-moro, yung Ayan. out, may kadalawang team, no, di ba? Tama. Ikaw ba, ano bang hindi pa Gusto ko yung Chinese garter. Chinese garter? Pero nung elementary tayo, nagka-close na lang tayo, di ba? Anong grade na? I think mga grade 4. Ganun na lang. Hindi kami close na. Kasi nagkaroon tayo ng mga barkada, di ba? Pero nung mga grade 1 hanggang grade 4, grade 3. Hindi ko parating na ano. May Grade 3. dumadaan. Hanggang grade 3, hindi tayo close ng dati. Maambon tayo. Maambon. Yun na nga, di ba? Di ba tayo close doon nung time na yon, hanggang grade? Oo. Mhm. Ano lang kami. Classmate lang talaga. Kami close na yun. Yung ano na eh. Malapit na mag-grade 6. Ganun. Di ka ba tumahay sa school nun? Ay, hindi ako yun. Baka ikaw yun. Ay, grabe, no? Bilis ang panahon. Parang kailan lang. Oo. Ngayon, magdukurenta na kami next year. May gulay. Ilang taon na? Almost 25 years na rin siguro. Tagal na. Hindi lang. Almost anong na ganun. Siguro pumapalo na ng 30 years. Ano ba na bago simula nun? Na bago. Hindi ka na kumukuha ng itlog ng manok ngayon. Pang ulam. Hindi na. Grabe, no? Ngayon, mas mag-ano yung buhay ng mga anak natin, di ba? Yung time natin kasi medyo lang tayo. Sobrang simple lang ang buhay natin. Oo. Kasi dito sa probinsya mga kaluts, uso yung mag-alaga ka ng manok, bibe, yan, magtanim ka. Tanim. Yun Pero ang dati kami kasi, yun nga, yung sinanay, mahilig magluto ng itlog yun, ipapabaon sa amin. Kasi, yun nga, maglilimlim na yung manok, wala na siyang lilimliman dahil naubos sa kakaluto, kakaprito, para ipabaon sa Hindi ka amin. ng manok pag kumukuha ng itlog. Syempre, pag malapit na maglimlim ang manok, ay na yun, medyo mabagsik na, talagang nanunuka na. Pero kung first time niya walang mga itlog, wala, hindi pa. Di ba kaya hindi nakukuhang lumabas ng mga sisiw eh. Kinakain mo na eh. O, di ba? Yun yung mga memories na kaya nagsikap tayo kahit pa paano. May naman, may Kami naman inuulam namin yung may konting improvement naman. Oo, meron naman. Dahil yan sa'yo. Mm. Ay, dahil yan sa atin pala. Mm. Diba? Ano pa? Wala, yung mga na-experience mo bang mag-ulam ng yung hinahalo sa kanin yung gatas tapos lagyan ng... Oo, dito kasi dahil maraming gumagatas ng kalabaw, nagtitinda. Hindi, gatas na powdered. Ay, kala ko gatas. Yung ginagawa namin rin, ulam. gatas ng kalabaw din, di ba? Pero ako, yun lang hindi ko kinakain sa lahat. Either na kahit magsawsaw ng toyo, ay okay lang kasi, pero yung gatas ng kalabaw talaga hindi. Pero yung powder, okay, kinakain Hindi siya ko yun. nakakain nun. Pero ako naman sobrang favorite ko yun tsaka si Ate Sophie. Sa mga gusto mag-try, pakuluan nyo muna pa kung hindi nyo kilala yung nagbebenta para to make sure na malinis talaga yung pagkaan. Diba? Yun ang worry kasi ng iba, kala nila nakakatae yung magtatai ka dun sa gas sa kalabaw. Hindi naman. Doon nga yata lumaki si Ate Sophie dahil favorite niya yun eh. Talagang pag yun ang ulam niya, talagang inahalo niya ang dami niya nilalagay. Pero napansin ko si Ate Sophia ay paborito niyang ulam yung mga medyo mga tuyo, hindi yung mga masabaw. Ayun niya ng mga masasabaw. Kung ganyan ng mga prito, mga adobo, yun yung mga gusto niya. Inihaw.
Pag ang ulam mo paksiw, sinigang na isda, or anything na basa, Sa mga may sauce din na ayaw ning gaano, di ba? hindi masyado. Pero mas bet pa niya yung sardinas pag ganyan. Ang ipapaulam mo sa kanya. Tapos pipiliin niya yung sardinas. Ganon siya kasimple. Tsaka laking ano siya laking lola. Eh hindi ano lang siya, simple lang yung mga pagkain na gusto niya. Hindi niya bet yung mga bonggang mga menu-menudo, ganyan. Parang may naalala pala ako dito, may kinukwento kasi si nanay, si Lola Kaluts, dito dati right. na pumapasok ka daw dito sa school. Oh, dito Tapos- dati walang harang to Tapos nadulas ka daw yata. Yun yung ano. Paano ba yun? Before kasi walang harang to. Oo, sabi ko nga, cyclone wire pa lang yung Oo, kasi gagawa. baka di nila makita. Dati, yung entrance kasi niya, ito kasi likod, ito yung likod ng stage, Ah, likod ng school. Walang mga harang yan. So, kami ng mga kuya ko, umakyat lang kami dyan, may hagdanan kami. Dito na kami umi-enter. Di na kami dumadaan dun sa main entrance. Sa likod lang oh, kami. parang shortcut na lang kayo, di ba? Oo, kaya lang one time, merong umuulan-ulan Tapos, paglipat kong ganyan, lagi ako nadudula sa 3 beses akong balik. Si nanay, naubusan na lang, papasuot sa akin ng ending, nakapajama na lang ako pumasok. Naubusan na ako ng uniform, ayun. Oh, Ano lang yung sobrang hindi ko rin makalimutan na memories. oh, Para. nalala ko rin kasi yung mga, di ba, yung mga brother mo, yung dalawang brother mo, si Kuya PJ sa si Kuya Ramil, yung mga panganay na yan, medyo, ano na namin, mga kaibigan na namin, kahit nakababata kami, dito, pag may mga uso-uso nung dayo sa basketball, Nag-iisang ano lang mga kasi. sayawan, yun, kasama-sama namin nagtatambay dyan sa may daan Tropa dyan. niya pala yung mga kapatid ko. Oo, matagal na namin silang kilala simula nun. Maraming ano. So, marami. di rin talaga namin alam na kami talaga Oo. sa uli. Kasi magtropa lang kami yan Sa totoo lang din kasi, di ba, na gano'n. Baka, Madami baka nalasing rin. lang to si Mama. Ako naisipan niya. Ano ba naisipan mo? Kasi marami rin ano sa akin, di ba, dito. Marami Taga rin. sa atin, may mga tinukso din sa atin na tapos yun. Sa'yo. Mga childhood ano lang. Ako kasi hindi ako naglalabas ng bahay. Si Madam Kalots ay parang si Sophia. Dito lang siya lagi sa Tsaka bahay. hindi ako pinapayagan ng tatay ko. Si Madam Kalots ay nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid. 3, di ba? 3 lalaki, 1 babae. Pangatlo ko. Kaya O, sa kami 7 tatay, kami. sobrang higpit nun. Yung mga kapatid ko na lalaki, pinapalabas niya. Pero ako, alas 5 pa lang pinapasundunan niya ako sa kapitbahay. Kumusta naman yun, di ba? Talagang, kala mo naman kung saan ako, lalo na pag may mga kaklase kaming lalaki na kasama, naku, sobrang higpit niya. Papagalitan ka na niya pag uwi. Yung kapatid ko bunso, ate, si tatay tinatawag ka na, yari ka. Ganun pa yung sumbong sa akin. Kaya ako naman nanginginig ako pag uwi. Sobrang takot na takot ako talaga. Strict ang parents ni Madam Kalots. Pero yung time na naabutan ko na nanliligaw na, medyo ano na kasi yung nakatungkod na, di ba? Kasi graduate na ako ng na siya. college na. Medyo senior citizen na rin siya noon, di ba? Nung ilang taon na ba siya nung nag-graduate? Kasi for the memories din na parang late na rin sila, di ba? Late nang nag-asawa. Then late 35 na nagkaanak si tatay Late. 35. Kasi parang 30 si tatay, 25 si nanay nung kinasal. Pero hindi pa sila agad nabiyaan ng anak after 5 years pa. Oo nga. Kaya sobrang late na rin. Kaya si kuya, yung panganay namin, nasa 42 pa lang ngayon. Or 45. Kaya lesson yun mga Kalots ha. Kung plano yung mag-asawa sa panahon ngayon, kailangan mag-asawa na kayo kasi pag late, ayun, Pero abutin kayo ng senior. pansin ko sa mga bagong ngayon, hindi sila agad nag-aasawa. Oo, yung mga kabataan ngayon parang Ni-enjoy talaga nila yung youth nila. paano nga naman mag-graduate ka ng college around 22 to 23. Like 8 to 12 tapos sa haba ng pag-aaral, di ba? Tapos yun, mag-aano pa yan, siyempre maghahanap pa ng trabaho. Kaya Kaya siguro, nagiging late na rin talaga yung tapos yung mga kamag-anak o yung mga kapatid na lang pinupush na yung mga kapatid nila, mag-asawa ka na. Ganun, di ba? Pag may edad ka na, pinupush ka na, no? Pero pag kabataan mo, pinipigilan ka pa Kami naman, tama lang yung age ng namin. Nasa 28 kami yung nag-asawa kami, no? 27, going 28 na. Medyo na rin kami, nasa tamang edad na rin. After ko mag-Saudi, yun. Tapos naka-uwi ako. Then after Kita sa vlog. 1 year or 2 years, yun. Tapos after 2013,
2015. Hindi pala, di pa ako na, ano, Early hindi, na, 2015 2015 na, tapos doon ako na-hire ng Africa. Oo. Ano parang lumuhod pa yan sa Quiapo Ano mo yung yung nagdadasal talaga siya na makaalis siya ulit para kasi pag dito lang talaga, mahihirapan siya mag-ipon, makapag-invest katulad ng mga na-invest niya ngayon. Kasi nga, minimum lang ang sahod. Nakapag-abroad siya, sabi niya, magpupundar lang, umabot na siya ng 10 years. Kailan kaya siya uuwi? Nakauwi na ako. Ang uwi lang niya, 1 month, diba? Sobrang limited lang. Si Sophie nung umalis, di pa siya naglalakad ngayon. Matangkad na sa akin. Oo nga. Kaya sabi ko pag mag-iipon-ipon lang kami, then eventually plano rin namin na mag-for good talaga siya dito. Kawawa naman siya kasi frozen lang kinakain. After 20 years. Iba talaga pag 20 years! Nakapag-oo naman ako. Siyempre hindi, pinaplano naman lahat yan. Basta ang goal lang natin ngayon kasi focus namin yung future ng kids. Kami naman okay lang kami kahit anong sanay ka. Sanay na sanay kami sa hirap na ito, pahirapan ng labanan. Talagang dumanas kami ng kahirapan ng bongga. Talaga. Kaya ayaw namin ipa-experience sa mga yun lang namin, life lesson. Sa mga kabataan, tapos hanggang kung saan tayo na naroon ngayon. Di ba na... Nasa ka ba ngayon? Andito sa baryo. Hindi, yung mga bagay na naranasan natin, wag na nating iparanas, yung hirap sa Although maganda rin yung naging experience mo yung sobrang paghihirap. Bisa talaga yung talaga. yung mga nararanasan mo, yun yung sa'yo, tibay para pagsikapan mo, di ba? Maging motivation mo para umangat talaga. Yung mga anak naman natin, ibang generation na sila. So, tinuturuan Gen Z na ngayon. Oo, pero tinuturuan pa rin namin sila na na hindi maging, kasi syempre, may advantage din kasi yung tsaka disadvantage talaga. Yung dumanas ng hirap tsaka hindi. Si Ate Sophie naman, kahit ganyan na hindi siya naka-experience na sobrang hirap, alam niya. Kasi lumaki ng lola. Nalakihan yung lola. So, hindi siya laki sa luho, ganyan, hindi namin kailangan. Kasi, gusto, iba rin kasi yung yung tamang pagpapalaki. Hindi yung sunod sa luho. Pag sunod sa luho, hindi mo inuutusan. Kawawa sila pagtanda, di ba? Kaya si Ate Sophie, pag may chance talaga. Hindi naman sa sinasabi na hindi natin kayang ibigay kung ano. Pero, ang lang natin ay para matuto sa buhay. Kasi, yun din yung natin, yung pinagdaanan natin. Isang tip din yun na huwag masyadong magiging maluwag. Kahit paano, i-apply mo rin yung pagiging strong. Walang easy to get na yung mga bagay na hinihiling nila. Kailangan mo ng paghirapan ng konti. Kahit sa lahat yung naman, reward diba? system ni Ate Sophie, pag may lagi siyang top sa school, diba? So, ang motivation ko sa kanya, kung ano yung gusto niyang orderin sa Shopee. Ayun, gano'n. Kaya, tsaka may cash prize. Talagang ginagalingan niya talaga sa school. Kasi excited siya sa premyo niya, ganyan. Yun laging hindi yung parang ibibigay mo na lang ng walang kapalit, diba? Tapos, sa gawaing bahay naman, yan, nautusan na siya maghugas ng plato kada gabi, magwalis. Yun. Although hindi pa talaga sa sobrang pero at least alam na niya, diba? Nung panahon kasi natin, kahit may baon ka lang ng piso, no? Tapos yung pag nagka 5 piso ka nun, tuwang-tuwa ka na talaga. Ako sa elementary, hindi ako nagbabaon, gawa may tindahan nga kami dito. No? Kumukuha ka lang dyan, no? Oo. Pag sa recess na, nagtitinda na ako, ayan. Ako yung nagtitinda, tapos kumukuha na ako ng ice candy. Ba't di mo ako nilibre nun nung time na yun? Walang libre-libre nun, mahirap ang buhay. Tsaka hindi nga pa kami masyadong close na ni Papa. Oo, nagka-close na lang kami ng grade 4 hanggang grade 6 kasi nagtayo kami ng barang barkada ng mga childhood. Ano pangalan ng barkada natin? Eagle Squad data. Squad. Kaya yung mga makapanood, yung mga klase natin yan, natandaan nyo pa ba yung nagano tayo, mga nag-anniversary, di ba? Nagluto pa tayo ng mga lasong. Oo. Di ba? Sa marami kaming kaya dun siguro din tayo nag-improve sa mga reunion din namin. Oo. Kaya sa mga reunion na yan, maraming na bumabalik dyan, tsaka maraming nabubuo. Sa mga reunion may na yan. hugot ka. Kasi hindi rin namin akalain na kami talaga. Kasi nga, syempre, mga kalus. Marami na rin naging partner to mga 20. Ano ka, chick boy si Galot. Hindi naman sa mga tinutokso lang yun sa akin. Tinutokso. Diba? Tinutokso daw pero patulan niya. Sobrang bait na ito Parang baka ayaw niyang mapahiya. Diba? Aminin mo na. Live yan, Jor.
Hindi naman. Hindi, ano naman siya, ang tawag dito. Nagbago naman na siya. Sa banda. Nagbago na nga kaya to. Parang nababardagul ako ni Madam Kalisa. Hindi talaga mawawala yun, lalo na ano, 'di ba? Sa mga lalaki kasi ganyan, normal yun eh. Tsaka uso-uso kasi pag bata ka, uy, di ba? Uy, crush niya si ano, ganun nga lang naman, di ba? May tropa-tropa, tapos develop ka na. Kaya ano, buti na lang hindi, kasi yung ibang kabataan ngayon, although hindi ko naman nila lahat, ang bilis nilang ma-fall. Tapos, di ba, huli ng lahat pag ano. Kaya maganda rin na binabantayan talaga yung mga anak. Hindi naman sa sobrang strict, pero kaibiganin natin yung mga anak natin para at least hindi sila magtago ng secret. Ayan. Based on experience. Pag kasi kaibigan mo yung anak mo, at least ikukwento niya, ma, at kahit yung mga crush, di ba? At ako gusto ko ganun maging ano namin ni Ate Sophie, hindi siya magtago ng secret para at least kung sakali man nagdalaga siya, ikwento niya kung sino yung mga naliligaw sa kanya, ganyan. Para hindi siya kasi pag sobrang stricto ka sa anak mo, yun pa yung magiging way para mapalayo siya sa'yo at mag-secret talaga siya. Yung mga bagay na hindi na dapat i-secret. Maganda kung sa bahay na lang, no? Ano ba nangyari sa... Tumatawa ka dyan. Muhugot ka na dyan, ha? Marami. Naisipon ako. Ubus yung break ko sa'yo. Yan. Then two things din pala na naalala ko dito. Na bago ako pinapapasok ni nanay, pag ayaw kong pumasok nun, aakit ako sa mangga nun. Sa may malaking mangga rito. Nanay? Oo, di na. Habulin niya ako nun kasi sabi niya pumasok ka sa school. Ayaw ko. Aakit ako sa puno ng mangga, hindi na ako makakapasok. Pero masipag siya mga kalos kasi imagine mo, second honor siya. Ako top 10 lang ako. Hindi niya na ako mahabol. Tapos, may isang kaibigan din kami, yun nga, pag hindi ko siya katabi, hindi ako pumapasok ng ano. Ay, talaga. Oo. May ganun ka palang moment. So yan, ano na yung kwento natin. Ayan, di ba, napahaba na. Yan. Nakwento niya, wala ka nang mablog, no? Hindi naman. Siyempre, yan rin natin. Para makilala niya rin kung ano yung naging maganda rin history na share rin natin kasi usually pag mga media influencer, kailangan makilalanin din natin kahit pa paano. Kung may mga tanong kayo sa love story namin, i-comment niyo lang. Just to be continue. Marami pa kayong hindi alam. Ayan. So, malalaman niyo as we go along. Madam Kalis, nakapagtanim na pala ako. Nilipat ko yung Ayun. Pakita mo. Ito, yung ano dito. Alam niyo ba, hindi pa gawa yung bahay namin pero linis siya ng linis dito. Ayan, ay wow. Nilipat ko yung ano. Ubas. Kasi nakaraan, nagkaroon ng naglilinis dito, ginaras cutter. Ito ba, anuhin natin? Yan, nag-grass cutter. Pero ngayon okay na, nilipat ko dito. Dito okay na. Ayan na siya, ready. Magpaalam na tayo mga kaluts. Ayan, thank you so much sa panonood nyo at pagtsatsagaan nyo sa kwento namin ng ano. Yan, sana may natutunan kayo at may nalaman about sa amin. Yan, thank you mga kaluts.